Mainit na balita. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibiyan. Hindi kagaya ngayon, nagkukomplain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Di ba, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O, bigyan nyo ako ng mas magandang ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Pag napatunayan natin mas maganda yun sa'yo, susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, Dito sumunod tayo. ka sa akin. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan kong na unang seryosong problema na pwede kaharapin nyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Opo. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Pilipinos. So, gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yung Ayun, magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan ang importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa. Palagi ko sinasabi na, ito si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung pataba. Urea, opo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi palagay 16,000. Wala mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. May 2,000 talaga, tama, Ganon. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. But hindi na lang government to government kasi yung importation. Para sa ganun, wala na yung traders eh. So, pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Hindi naman buong mawawala. So imbes na 8, magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple.
ba? Oho. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ng cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Ayan, opo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Opo. Pangako lang pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag ka na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Ayun. Pwede. Oho. Yung 80% may kita na siya. Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic bumaba yung Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15,000 din po. Kaya pumayag Sa siya anim yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos. Hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Oho. Pero kung yung konsepto na yon ay may Mapapalaganap propagate natin, opo. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Opo. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, oho. Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Oho. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito Salabat yung Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Kaya nga nagkautang-utang na tayo. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, yan ang meron. sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Sa tingin Halimbawa, ko, sinabi ko sa mga kasama ko, kain at kuryente na to, mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oho. Bagsak ang presyo. 12% agad papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Baka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. Ibalik natin doon. Yun ang original Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT Ganun ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 Oho. ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable ata. Abot kayang presyo. Oh. Ano ibig sabihin ng affordable? Mahal. Hindi po. Mura. Abot kayang. Alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Hindi, pero ang sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko naman sinasabi na hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, nasa sinasabi ko batas sa'yo, pala yun, ilalaban ko ito yung batas. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ayo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo.
Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa ano, nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi! Sigaw na Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon no? Kailangan na pala... Political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin, ilang kilowatt hours ang pangkalahatang konsumo, lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan nyo kaya May Benny yan? kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Ilan po? Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Ganun ba? Natalo lang eh. Natalo nung election. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Okay. Terawatts ang sinasabi niya. Opo. 110 billion. I-multiply, sa 10 piso na lang, para tayo madali, 10 piso ang rate ng kuryente. Si Kuya Benny na magkukumpit yan. Yun, sige. 1 12%. trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi ba't eh? Si Kuya Benny ang marawag. Maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa BAT. Di budget. 120 billion per annum. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Kung yung Hindi. pagka pinagsama-sama natin, Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan 5. Sige. 5, AX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige ng po, mga tapusin natin yun. Mabibitin tayo, Kong. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan, Kong. So sabihin nga 5, mga... Alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Tupad. X. AKAP. MAIP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Ayan, Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. A year. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Ngayon, 130 billion yung ano mo, yung... yung sa 12% VAT mo ng kuryente. Yung bang 194, naibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. Kinolekta mo, pero pinamigay mo rin eh. Opo naman, Pinamigay mo rin eh. Oho. Tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga, ayun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh. Ganun kalaki, Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong mahihirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga Alam po ninyo, ayuda na yan, 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Doon yun ang target mo eh. Kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Hindi ramdam ng tao yun. Ramdam Kasi nung mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat makikinabang. Lahat makikinabang. Ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman na? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. 2,000 ang binayaran. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano eh. Systems loss. System loss eh. Maraming paraan nga eh. Sabi ko, pag ganito ang ginawa natin,
27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun? Pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta roon. Kung sa kukumpute natin, 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Senator Ana. Hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Hindi niya na ipinupunto roon. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap nung dapat ng mga tumanggap. Tinatanong ko sila, napakarami. Oo nga po. So, hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So, imagine, eto, siguradong makakarating. Kasi direkta na eh. 2,000 pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Makakamura ka pa eh. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda. Yung limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong eskema, 130, di may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa palang matitira. Ngayon, sasabihin ko sa mga kasama ko, halimbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O, bigyan nyo ako ng mas magandang ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, ano? Kung mali Mas ako, maganda ron. kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Alternatibo mo. Natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, Dito sumunod tayo. ka sa akin. Iyo. Ha? Hindi, yun Kung lang. hindi Tama nga naman yun. Kung hindi mag-aaway tayo. Yun lang nga. Kasi merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila eh. Yun lang nga. Pero ito, hindi naman pinipilit at sinasabi, baka may mas maganda ka riyan. Hindi, dalawa lang. Kung... Parehos lang eh. Pinapumayag akong makolekta mo yung 12%. Eh, nawawala din eh. Opo. Kinolekta mo, nawala din eh. Ibigay mo na lang diretso. Hindi, at saka, Napakasimple naman. may makikita pa akong buting dulot niyang Kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi kong iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Ang dami kong scam. Ayaw nyo yung sa akin, 12% alisin natin yung VAT. Anong paraan? Di lahat ngayon mabibigyan. Hindi lamang hindi lang consumers, pati yung negosyante. 12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas, lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga, sa seryoso talaga. Pag ito pinatupad, kung isabihin, sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Kaya ikaw ang inaano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Opo. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag lang lifeline rates. 200 pesos bababa ang binabayaran. 200 pesos yun lang ang nililibre. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200. 200 pesos? Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon. Edi parang... yeah, 200 ano? Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Yung, Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas pa sa 200. Kasi ang binabayaran mo system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya yung 200 pesos na worth ng kuryente? Siguro isang araw lang nang sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, Ang pinag-uusapan natin, yung talagang mararamdaman ng tao. Ngayon, palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Magbigay ka ng panukala. Pag hindi ka makapagbigay ng panukala, huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Sige. Sige po. Ito muna, ang aga naman ito. Pagbati daw po kay Senador Marcoleta, greetings po mula kay Ronald Lacsamana na San Pedro Laguna. Happy viewing po sa kanyang misis na si Malu Vargas. Sabi niyan, Jen, batiin ni Senador yung may birthday. Sige ba mabate? Hindi pa natin nasisingil yun eh. Meron na, naparating na. Naparating na ba? Gong, babati kayo na po eh.
Akala ko dati. Nasabi mo na eh. Ulitin natin. Nire-record daw po. Kayo nang bumati.